Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 3 ng ating story. At sa mga nag-aabang po ng ating story si Mike, abangan po sa ating next upload. Tao po? Polly, nandyan ka pa ba? Ang sabi ng boses. Napahinto si Pauline. Si ate. Bulong niya. Napasimangot ako. Sige na, alis ka na dyan. Sambit ko sa kanya. Bakit kuya? Tanong naman ni Pauline. Malapit na sana ako pero baka magtaka yung ate mo. Sagot ko naman. Napaisip siya. Tumayo si Pauline at inayos ang sarili. Nagtaka ako. Dali-dali siyang umalis at tinungo ang pintuan. Narinig kong nagsasalita siya. Wisit kong inayos ang sarili ko at akmang tatayo na nang muling bumalik si Pauline. Nakangiti at agad na lumuhod sa harapan ko. Anong nangyari? Tanong ko. Sabi ko kay ate saglit lang Dali kuya, game na ulit. Hindi na ako kumontra. Ilang segundo pa ang lumipas, hingal na hingal ako at napangiting naabot ang tagumpay. Hanggang sa muli naming marinig ang pagtawag ng ate niya sa labas. Agad ay nagkalas kami at isa-isa niyang dinampot ang mga gamit niya. Agad ko namang inayos ang sarili ko at tinulungan siya. Bago kami lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin at ngumiti. Napangiti rin ako. Sa huling pagkakataon, nagdikit ang aming mga labi. Hinatid ko hanggang sa harap ng tindahan nila si Pauline kung saan nakasimangot na naghihintay ang ate niya. Paglapit namin ay pinitik nito ang sigarilyong hawak. Nagulat ako nang hatakin nito bigla ang kamay ng kapatid. Kanina pa ako naghihintay sa iyo Asik nito. Tahimik lamang si Pauline. Nabuisit ako at nakialam. Hoy Polly, dahan-dahan ka naman sa kapatid mo Nag-aaral ng mabuti yung bata Dapat nga ikaw yung tumutulong sa kanya, hindi yung naghahanap pa siya ng tulong sa ibang tao. Galit na sabi ko. Napaismid ang ate niya. Ang dami mong sinasabi. Ang tanging sabi nito at lalo naman akong naasara. Magsasalita pa sana ako, pero inawat na ako ni Pauline. Okay lang kuya. Salamat Marami akong natutunan ngayon ang wika niya. Tumango lang ako pero ang mga mata ko ay nasa kapatid niyang ubod ng sama ang ugali. Nagbabanta ang tingin ko. Umirap lamang ito sa akin. Bilisan mo dyan, Pauline. Isarado mo yung gate. Ang utos nito at nagpauna na sa pagpasok. Naiwan kami ni Pauline sa tapat. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag mo na siyang intindihin, kuya. Ang sabi niya. Dapat lumalaban ka Inaabuso ka na ng mga yan. Wala na nga silang natutulong Ang sabi ko sa bata. Ngumiti lamang ito. Wala naman akong magagawa Ang wika ni Pauline. Kumunot ang noo ko. Hindi sumbong mo sa nanay mo o kaya sa tatay mo. Suwestyon ko. Kahit isumbong ko kay nanay, siya pa rin naman yung kakampihan. Favorite si ate ni nanay Si tatay naman si kuya. Hayaan mo na. Salamat ulit Sambit ni Pauline. Nakaramdam ako ng awa para sa bata. Lumingon-lingon siya sa paligid at biglang tumingkayat. Hinalikan niya ako sa pisngi na ikinagulat ko. Salamat ulit sa mga tinuro mo Sa susunod, magaling na ako. Ang pili ang sabi niya at pumasok na sa loob ng gate. Agad niya itong isinara at naiwan akong tulala. Hawak ko ang pisnging sinayaran ng kanyang mga labi. Pagguway, unti-unting napangisip. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tabi na lang Manong. Kinalabit ko ang driver ng tricycle. Agad namang nagmaniobra ang matanda at tinabi sa gilid ang sasakyan. Mabilis akong lumabas at umikot sa pwesto niya.
Dinukot sa bulsa ang 20 pesos at inabot. Matapos kong matanggap ang sukli, saglit akong napatingin sa tindahan nila Aling Luisa. Umaasang masisilayan ko ang mukha ng maganda niyang anak. Pero bigo ako. Mag-iisang linggo na rin ang nakakaraan nang huli kaming mag-usap ni Pauline. Naging abala rin kasi ako sa trabaho, kaya agad akong nakakatulog pag-uwi. Saglit na nagtalo ang aking isip kung bibili ba ng kahit ano, ngunit mas binili ko na lang na pumasok sa loob. At mga hawakan ko na ang doorknob nang bigla itong magbukas at tumambad sa akin si Erwin na nakasuot ng uniforme. "Uy kuya," bati niya. Tumango lamang ako. "Ang aga mo yata." Puna ko naman sa kanya. May practice kami sa play namin sa English eh. Dagdagan mo naman yung baon ko. Ungot nito sa akin. "Tigilan mo nga ako, wala pa akong sweldo eh." Sabi ko at tumawa lang siya. Akmang isasara ko na ang pinto nang muli akong tawagin ng mokong. "Ay kuya, nga pala." Tawag niya. "Oh," tanong ko naman at napalingon. "May meeting ako sa Sabado eh. Attend ka naman." Ayaw ni Nani eh. May pupuntahan daw sila ni Aling Luisa. Napasimangot ako at agad na umiling. Para kang sira. Alam mo namang may pasok ako ng Sabado at Linggo. Ang wika ko sa kanya. Napakamot sa batok si Erwin. Okay lang naman sa akin. Pero paano si Pauline? Tanong niya. Natigilan ako bigla. Anong meron kay Pauline? Tanong ko rin. General meeting kasi yun eh. Lahat ng year sabay-sabay na meeting. Kung aalis si Aling Luisa kasama ni Inay, di wala rin aatin sa kanya na matanda. Ang sagot ni Erwin. Napakunot ang noo ko. May kuya din yun, di ba? Hindi ko naman siguro responsibilidad si Pauline. Sagot ko. Nasabi ko lang naman, kuya. Sige na nga, dagdagan mo na kasi itong baon ko. Ungot muli ni Erwin. Hindi na ako nagsalita at pagkuhay dumukot ng pera sa bulsa. Napangiti ang mokong nang makita ang 100 na hawak ko. Pero agad ko rin yung binalik sa bulsa at dumukot pa. Hanggang sa mahuli ko ang 20 pesos at iyon ang inabot ko sa kanya. Natawa bigla si Erwin. "Ano ba yan Rojas na naging Quezon pa," ang sabi niya. Natawa rin ako. Quezon o wala? Pagbibiro ko sa kanya. Mabilis na inabot ng mokong ang pera at tatawa-tawang isinara ang gate. Napailing na lang din ako at tuluyan ang pumasok sa loob. Naabutan ko si Inay na nanonood ng TV. Agad akong lumapit para magmano pagkuhay na upo sa tabi niya. "Nay, anong sinasabi ni Erwin? Aalis daw kay ni Aling Luisa sa Sabado?" Tanong ko. Dinampot ni Inay ang remote pagkuhay tinutok sa TV. Oo, nagpapasama si Luisa eh. Nakalimutan ko kung saan." Sagot niya. Ang sabi sa akin ni Erwin, may meeting raw sila sa Sabado. Paalala ko. Isa pa nga yun eh. Naka-oo na ako kay Luisa nung sinabi ng magaling mong kapatid. Lang namang umatras ako. Baka kung ano pang sabihin. Ang kwento ni Inay. Natahimik ako saglit. Pagkatapos ay isinaboses ko na ang kanina ko pa gustong itanong. Sabi ni Erwin, general meeting daw yun. Lahat daw ng year. Di may meeting din si Pauline. Sino nga atin dun sa bata? Tanong ko ng dahan-dahan. Natigil sa paglilipat ng channel si Inay at tila napaisip. Di yung mga kapatid niya. Ang wika nito. Sabi ni Erwin, hindi daw iniintindi ng mga kapatid si Pauline eh. Sigurado kahit magsabi yung bata, hindi yun papansinin. Ang sabi ko. Kumunot ang noo ni Inay at napatingin sa akin. Anong magagawa ko? Ako ba nanay niya? Bakit ba ganyan ka na lang kung mag-alala dun kay Pauline? Tanong ni Inay. Naumid ang dila ko at saglit din akong hindi nakapagsalita. Mabilis akong nag-isip ng idadahilan. Napalapit na rin kasi sa akin yung bata, Nay. Ako ba naman nagtuturo eh? Nakukwento niya sa akin na hindi na halos siya nakakapaglibang gawa ng mga trabaho niya sa bahay nila.
Wala namang kwenta yung dalawang mas matanda. Paliwanag ko. Pinakatitigan pa ako ni inay bago napabuntong hininga. Alam mo, tama ka nak eh. Minsan nakikita ko yung mga kapatid niya doon sa may labasan nakatambay. Samantalang yung bata, hindi magkanda ugaga sa pagbabantay sa tindahan nila at sa pag-aalaga ng kapatid. Ang gatong naman ni inay. Napangisi ako ng lihim. Mabuti na lang at nakalusot ako kahit papaano. Bakit ganun, Nay? Parang hindi naman pantay yung pagtingin ni Aling Luisa kay Pauline? Tanong ko. Biglang natahimik si inay. Maya-maya ay iniba niya ang usapan. Kumain ka na ba? May ulam pa yata dyan sa kusina ah. Ang sabi nito. Nagtaka naman ako. Hindi ako nagugutom. Nag-breakfast kami ng team eh. Sagot ko. Sige. Bakit hindi ka pa matulog? May pasok ka pa mamaya. Suhestyon ni inay. Tumango na lamang ako. Sinubukang ibalik ang pinag-uusapan namin. Bakit, Nay? May problema ba kay Aling Luisa? Tanong ko. Naglipat-lipat ng channel si inay hanggang sa matapat siya sa Itbulaga. Hindi na ito nagsalita na talaga namang ipinagtataka ko. Hindi na rin naman ako nagsalita. Marahil ay sensitibo ang paksa tungkol kay Pauline. At may nalalaman si inay pero ayaw nitong sabihin. Tumayo na ako at nagsimulang maglakad sa hagdan nang muli akong tawagin ni inay. Si Pauline, napapansin mo ba wala siyang kamukha sa mga kapatid niya? Tanong nito. Napaisip ako at unti-unting napanganga sa ideyang pumasok sa akin kokote. O wag niyong sabihin na ampon si Pauline. Tanong ko. Natatawang umiling si inay. Hindi, pero hindi rin siya anak ni Luisa. Anak siya sa ibang babae. Sagot niya. Natigilan ako sa narinig. May ibang asawa yung tatay ni Pauline. Akala ko ba nagtatrabaho sa ibang bansa yun? Tanong ko. Nagibit balikat lamang si inay. Siyempre, palusot lang yun ni Luisa para hindi pagchismisan ng mga kapitbahay. Sumama sa ibang babae dati si Romel, tapos pagbalik, may anak na. Siyempre, galit na galit si Luisa. Pero wala siyang magawa kasi wala siyang trabaho. Si Romel lang ang bumubuhay sa kanila. Kaya ayun, napilitan siyang tanggapin si Pauline. Nagbigay ng pera yung tatay ni Pauline pang simula. Ayan, may tindahan na sila. Ang kwento niya. Napanganga ako sa mga revelasyon ni inay. Hindi ko maintindihan, pero parang nauunawaan ko na ngayon si Aling Luisa. Pero hindi naman kasalanan ni Pauline yung nangyari. Bakit yung bata yung naghihirap? Tanong ko. Nagkibit balikat si inay at pinatay na yung TV. Nilak mo ba yung gate? Tanong nito. Tumango naman ako. Opo, ano nanay? Tsaka nasan yung tatay ni Pauline? Tanong ko. Nagibit balikat muli si inay. Nagpauna na siyang umakyat sa hagdan. Pagkatapos ay sumagot. Aba, malay ko. Ang tanging nasabi niya at tuluyan ng umakyat. Naiwan ako sa bukana ng hagdan na natitigilan sa mga bagong nalaman. Lalo akong nakaramdam ng awa para kay Pauline dahil sa mga narinig ko. Lumipas ang mga araw. Medyo madalang ko na lang kung makita si Pauline. Hindi rin ito nagpunta nung off ko para sa tutorials namin. Hindi ko maintindihan pero parang namimiss ko siya. Paminsan-minsan ay tinatanong siya kay Erwin. Wala rin namang maisagot yung mokong dahil abala rin ito sa pag-aasikaso ng mga aralin. Isang gabi, eksaktong kakalabas ko lang ng gate namin para pumasok nang lumabas din si Pauline. May hawak itong notebook. Napatingin sa akin ang dalagita at nagliwanag ang mukha nito. Hi Kuya Eric! Masiglang bati nito at napangiti rin ako. Lumapit si Pauline sa akin at sumabay ng paglalakad. Kumusta? Hindi ka nagpunta nung isang araw ah? Tanong ko. Natigilan ang dalagita at malungkot na napangiti. Maraming ginagawa sa tindahan eh. Nakakagalitan lang ako ni inay.
ang kwento nito. Muli na naman akong naawa sa bata at nadagdagan ang inis ko sa nanay nito. Pero bigla din akong natigilan nang maalala ko ang kwento ni inay. Ngumiti na lang ako at ginulo ang kanyang buhok. Ayos lang yan, hindi mo naman ako kailangan ang puri ko. Bakit hindi? Tanong naman ng bata. Magaling ka na sagot ko. Napahinto sa paglalakad si Pauline at ngumisi. Magaling na akong kumain, ang sabi niya. Napangangako, mabilis na lumingon sa paligid. Ang bibig mo nga, may makarinig sa'yo saway ko. Bumungis-ngis si Pauline at biglang umangkla sa braso ko. Pasok ka na kuya? Lambing niya. Napalunok ako nang maamoy ko ang kanyang kabanguhan. Oo mahinang sagot ko. Sayang, ang pilang sabi ni Pauline. Natawa na lang ako ng mahina. Isan ka ba pupunta gabi na Tanong ko. Ninuso ni Pauline ang malapit na computer shop. Mag-computer lang kuya, sagot niya. Napakunot ang noo ko. Bakit ngayon lang? Anong oras na Ang sabi ko at pasimpleng sumulyap sa relos. 10 minuto bago mag-alas 11. Ngumiti lamang ang dalagita. Di ako makalabas kanina, walang bantay, ang tanging nasabi niya. Muli, naawa na naman ako sa sitwasyon ni Pauline. Huminto na kami sa tapat ng shop. Sige kuya, dito na ako, paalam niya. Napatingin ako sa saradong computer shop. Alam kong bukas yun dahil may naririnig kaming nagsasalita sa loob. Pero batid ko rin na puro lalaki na lang ang mga naglalaro. Napatingin ako sa itsura ni Pauline. Bagamat simple ang suot nitong t-shirt na dilaw at short, masasabi kong kaakit-akit pa rin sa paningin ng itsura niya. Dagdag pa ang medyo basang buhok at sariwang amoy. Maraming magtatangka sa dalagang ito, kasama na siya. Nag-aalala ako sa kung anong maaaring mangyari sa kanya sa loob. Sabihin mo nang marumi yung isip ko, pero sa lugar na halos puro lalaki lang ang nagpupunta, malaking bagay na ang may dumayong ganito kagandang babae. Dagdag pa na 10 oras na ng gabi. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa kawalan ng magawa. Umiti si Pauline at hinawakan ako sa braso. Okay lang ako kuya, ang sabi niya. Napangiti rin ako ng kimi. Sigurado ka ba? Tanong ko. Tumango ang dalagita. Kailangan ko na ito bukas sagot niya. Muli akong napahinga ng malalim. Sana sinabi mo ng mas maaga. Sa bahay ka na lang sana nag-computer. Suwestyon ko. Napangiti siya. Nagpunta ako sa inyo kanina. Sabi ni Erwin tulog ka pa raw. Ang wika niya. Ganun ba? Dapat pumasok ka na lang, ang sabi ko. Ngumiti si Pauline at marahan akong itinulak. Kuya, baka malate ka na. Okay lang ako, sambit niya. At ubili akong naglakad palayo. Kumakaway lang ang bata. Napiling ako at mabilis na naglakad pabalik. Nagtaka ang dalagita. Kuya, tanong nito. Kinatok ko ang shop. Ilang saglit lang ay bumukas ito at tumambad sa aking mga mata ang ayaw kong makita. Puno ang shop ng mga binatilyo. Halatang naglalaro ng Dota. Napatingin ang iba kay Pauline at nagbulungan. Lalo akong nakaramdam ng inis at kaba para sa sitwasyon ng dalagita. Lumabas ang may-ari ng shop na kababata ko. Eric, lalaro ka? Di ba may pasok ka? Tanong nito. Tumango lamang ako sa kanya. Nandyan ba si Erwin? Tanong ko. Sinilip ng tropa ang loob ng shop niya. Erwin, nandyan ba? Tanong nito sa mga naglalaro. Hindi nagtagal ay lumabas ang kapatid ko. Kuya, tanong niya. Tinampik ko sa balikat ang may-ari ng shop at inakay sa di kalayuan si Erwin. Si Pauline magko-computer daw. Samahan mo. Siguraduhin mo makakauwi yan ng maayos ang utos ko.
Nagtaka si Erwin at napatingin kay Pauline. Bakit? Gabi na, puna niya. Ngumiti lang ang dalagita. Huwag ka nang magtanong. O eto 100 na, panlaro mo. Basta pauwiin mo muna si Pauline bago ka maglaro ha. Ang utos ko ulit sa kanya. Napangiti si Erwin at mabilis na sinilid ang pera. Sure kuya, ang wika niya. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kapayapaan sa ideyang may titingin kay Pauline. Binalingan ko naman ang dalagita. Samahan ka ni Erwin hanggang sa makauwi ka ha. Huwag ka nang magreklamo. Sabihin mo sa akin kung iniwan ka niya. Ang bilin ko. Matamis na ngumiti ang bata at tumango. Salamat Kuya Eric. Salamat din sa iyo Erwin ha. Ang sabi niya. Napakamot lang sa batok ang kapatid ko. Tinapik ko sa balikat si Erwin bago marahang naglakad palayo. Nakaramdam ako ng kaginhawaan sa isipin nakagawa ko ng mabuti para sa kanya. Araw ng Sabado. Kakababa ko lang sa tricycle nang marinig ko ang tila pagsigaw ni Aling Luisa. Na-curious ako at pasimpleng lumapit sa tindahan nila para alamin ang sitwasyon. Si Pauline ang nadat ng kumbantay. Malungkot ang mukha ng bata at tila nalalapit ng umiyak. Uy, anyari? Tanong ko. Nakaramdam ako ng awa nang tila nakakita ng kakampi ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pilit nang umiti si Pauline at agad na lumapit. Hi kuya, bati nito. Ngumiti rin ako pero muli akong nagtanong. Hello din, ikaw ba sinisigawan ng nanay mo? Tanong ko. Nawala ang ngiti ni Pauline. Marahan siyang tumango. Anong bibilin mo kuya? Tanong niya. Napatingin ako sa loob ng tindahan. Wala, sinilip lang kita. Sagot ko. Napangiti ang bata. Concerned si kuya oh. Salamat pero okay lang ako. Ang sabi niya. Ituring mo na akong kuya mo. Ang tanging wika ko. Natawa si Pauline. Nagtaka naman ako kaya ako nagtanong. O bakit? Sumilip si Pauline sa loob at nang masiguradong walang tao, hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa kanyang mayamang hinaharap. Nasinda ako sa ginawa niya. Sira ulo ka talaga, ang sabi ko. Tawa lang siya ng tawa. Natatawa rin ako dahil kahit papaano ay napagaan ko ang kanyang pakiramdam. Pero muli akong nagtanong. Mamaya may makakita sa'yo. Bakit nga ba kasi sinisagawan? Tanong ko. Nawala ang ngiti ni Pauline. Tinanong ko lang naman kung pwedeng kahit mag-attendance lang siya sa meeting namin eh. Ayaw eh. Sagot niya. Napasimangot ako. Napaka-unfair talaga ng trato ni Aling Luisa sa bata. Naalala ko ang kwento ni inay at inisip na marahil ay ito ang dahilan kung bakit malayo ang loob nito kay Pauline. Pero walang kasalanan ng bata sa nangyari, kaya bakit ito ang naghihirap? Napahinga ako ng malalim. Nasaan ba mga kapatid mo? Tanong ko. Nag-ibit balikat lamang si Pauline. Ayaw din nila eh. Si Erwin ba ikaw a-attend? Tanong niya. Umiling naman ako. Okay lang naman daw kahit wag na eh. Kasama yata ni ina yung nanay mo, aalis yata sila. Ang wika ko. Tumango si Pauline. Natahimik ito at tila nag-isip. Hindi ka bibili kuya? Tanong niya. Umiling ako. Ngumiti naman siya. Napaisip ako at tinatansya ang sitwasyon. Anong oras ba yung meeting? Tanong ko. Napatingin sa akin si Pauline. Mamaya 1:00, sagot niya. Natahimik ako at sinulya pa ng relos. 11:00 pa lang. O sige, ako na ang pupunta sa'yo. Puntahan ko na rin si Erwin. Sabi mo attendance lang naman, di ba? Tanong ko. Napatingin sa akin si Pauline at unti-unting nagliwanag ang mga mata. Pwede nga, tanong niya. Ngumiti ako. Oo, iidlip lang ako saglit, 2 oras pa naman eh. Papagising na lang ako kay Erwin, ang sabi ko. Yes, salamat talaga kuya. Bawi ako, promise. Ang wika niya.
Natawa ko. Ano naman ipambabawi mo? Bigla akong naitanong. Napatingin sa akin si Pauline. Pagkuhay muli siyang lumiyon sa loob. Maya-maya ay nagulat ako nang iangat niya ang damit niya. Napalunok ako ng sunod-sunod. Hindi ko maialis ang aking mga mata roon. Mabilis ring binaba ni Pauline ang suot habang tumatawa ng malakas. Napangiti ako. Baliw, ang sabi ko. Lumapit sa akin si Pauline. Kuya, namimiss ko yung ginagawa natin? Sambit niya. Hindi na ako nagpakipot. Ako rin. Hinihintay nga kita nung nakaraan pag-amin ko. Napalabi siya. Grabe, sobrang cute ni Pauline. May dalaw ako nun Tsaka ang daming trabaho dito. Imporma niya. Natigilan ako at natawa. Kaya pala ang sabi ko. Ngumiti lamang si Pauline. Patapos naman na Punta ako sa inyo pag wala na bulong niya. Napangiti ako at marahang tumango. Sige, paano mamaya na lang. Matutulog muna ako. Ang wika ko at nagngitian pa kami bago ko tuluyang umuwi. Tulad ng napag-usapan, sinamahan ko sina Erwin at Pauline sa eskwelahan para umattend ng meeting. Nauna kong pinuntahan ang room ni Erwin. Matapos akong pumirma ng attendance, saglit akong nakinig bago pa simpleng lumabas ng kwarto. Kuya, sama lang ako sa kanila. Paalam ni Mokong. Napasimangot ako. Sinong tao sa bahay? Tanong ko. Uuwi ka rin naman pagkatapos mo kay Pauline, di ba? Tanong niya. Natigilan ako at napatingin sa dalagita na kasalukuyang kinakausap ng kaklase niya. Pabor pala sa akin ang paglayas itong ungas na to. Tumango na lang ako at tinago ang pagbubunyi. Buisit ka. Sige na nga, baka anong oras ka na naman umuwi Pagpapanggap ko. Kung maaari nga gabi na siya umuwi para mas marami kaming magawa ni Pauline. Ngumiti lang si Erwin at patakbong lumapit sa mga barkada. Napailing na lang ako at nilapitan si Pauline. Tara na, aya ko. Si Erwin kuya, tanong ng bata. Ayun, sumama na sa mga classmate niya. Saan ba room niyo? Tanong ko. Tinuro ni Pauline ang parting kaliwa ng campus. Hawak ang kamay ng kaklase, nagpauna na silang naglakad habang nakasunod naman ako at hindi inaalis ang mga mata sa likuran ng dalagita. Matapos maisagawa ang pagpirma, nagpasya kung wag munang umuwi. Sinama ko si Pauline sa palengke at dumiretso kami sa Jollibee. Ano bang gusto mo? Tanong ko. Nahiya ang bata pero kita ko sa mga mata niya ang pagkasabik. Burger na lang kuya, sabi niya. Ngumiti ako at inakbayan siya. Ikaw naman sige na, minsan lang naman to. Kahit ano, ituro mo na. Ang wika ko. Tiningala ako ni Pauline. Talaga? Tanong niya. Tumango naman ako. Iniwas ko ang tingin sa mukha niya dahil baka mapraning ako at dampian ko siya ng halik. Ilang saglit ang lumipas, nagpa siya kung i-take out na lang ang in-order namin at kainin na sa bahay. Agad namang pumayag si Pauline. Sumakay kami ng tricycle pa uwi. Paghinto sa tapat ng bahay namin ay agad siyang bumaba. Hinintay niya munang makapagbayad ako bago nagsalita. Kuya, tawag niya. Oh, bakit? Tanong ko. Alumpihit si Pauline. Pagkuhay, kinuha niya ang isang paper bag. Kumunot naman ang noo ko. Dito na kaya natin kainin sa loob, ang sabi ko. Bibigyan ko lang sana sila ate. Tsaka kunin ko yung notebook ko para maturuan mo na rin ako. Ang wika ni Pauline. Namangha ako sa kabaitan niya. Bagamat pinagmamalupitan, pinili pa rin niyang huwag magtanim ng sama ng loob sa mga kapatid. Ngumiti ako at tumango. O sige, hintayin kita. Bilisan mo ang sabi ko. Agad na tumango si Pauline at patakbong umuwi. Ako naman ay pumasok sa loob. Hindi na ako nag-abalang isara ang gate.
10 minuto ang lumipas, narinig kong bumukas ang bakalagit at muling sumara. Hindi ko maiwasang mapangiti at manabik. Maya-maya ay may kumatok na sa pinto. "Pasok ka na," sigaw ko. Bumukas ito at bumungad ang nakangiting mukha ni Pauline. May hawak itong notebook at ballpen. Nagulat ako nang basa ang buhok ng dalagita. "Oh, naligo ka pa?" tanong ko. "Nag-half bath lang, kuya. Nakakayai ang baho ko," sagot niya. Natawa ako. "Hindi no, ang bango mo nga eh." Lakas loob na sabi ko. Kasalukuyan akong nakaupo sa sofa at nanunood ng TV. Nakahanda na rin ang pagkain namin. Napangiti si Pauline at nilapag ang notebook niya sa lamisita. Nagulat ako nang bigla siyang kumandong sa akin at sinibasib ako ng halik. Hindi na ako nagpakipot pa. Binagsak ko ang remote na hawak ko at pinalibot ang mga kamay ko sa balakang niya. Halos ilang minuto rin kaming nagpalitan bago hingal na kumalas ang bata. "Sarap?" Ang pilyang sabi niya. Natawa ako. "Siraulo ka talaga," ang biro ko. Ngumiti si Pauline. "Matagal ko nang gustong gawin yun eh. Miss na miss na kita, kuya. Di ba sabi ko, babawi ako sa mga ginawa mo sa akin?" Paalala niya. Nagliyab ang nararamdaman ko sa sinabi niya. Badid ko ang paraan ng pagganti ni Pauline at alam kong mag-e-enjoy ako. Binuhat ko siya at binaba sa tabi ko. Nagtaka si Pauline. "Bakit, ayaw mo ba?" tanong niya. Ngumiti ako at lumapit sa pinto. Nang makita kong sinara niya ang gate, sinara ko na rin ang pinto at nilak. Lumapit din ako sa bintana at niladlad ang kurtina. Dumilim ang paligid, pero sapat na ito para magkakitaan kaming dalawa. Napangiti si Pauline. May binabala ka, kuya, no?" tanong niya. "Oo, tulad ng binabalak mo." Sagot ko at dinamba siya. Napahiga siya sa sofa habang nasa ibabaw naman niya ako. Hinawakan niya ako sa pisngi at pinakatitigan sa mga mata. "Salamat, kuya, sa kabaitan mo. Hindi kita mababayaran sa pera, kaya ito na lang," ang wika niya. Akmang halikan niya ako pero mabilis akong umiwas. Nagtaka siya. Ngumiti ako at hinaplos din ang kanyang pisngi. "Ayokong isipin mo na naniningil ako. Gusto ko talagang tulungan ka kasi nakikita kong mabait ka," ang sabi ko. Ngumiti siya. "Salamat, kuya," sambit niya. Biglang tinukod niya ang kamay niya sa dibdib ko at marahang tinulak. Napadilat ako at napaupo sa sofa. Bumangon si Pauline. Nakangising nagtungo sa harap ko at biglang lumuhod. "Miss ko na to, kuya," bulong niya. Napakagandang pagmasdan ng batang ito. Para siyang mag-uubusan. Matagal at tila hindi nagsasawa. Hanggang sa bigla nilang umahon si Pauline. Tumingin ito sa akin. Ngumiti at dahan-dahang nagbaba ng suot. Nanlaki ang mga mata ko. "Kuya, gusto ko ikaw yung maging una ko," bulong niya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig. "Ha? Teka, anong ibig mo sabihin?" Nauutal kong tanong. Tumingin sa akin si Pauline. "Kuya, gusto ko ikaw yung first ko. Mabait ka kasi, kuya eh. Ayaw ko sa iba," sagot niya. Napaatras ako. Bagamat gustong gusto ko ang idea, naisip ko ang kinabukasan niya. "Hindi mo ako kailangang pasalamatan at bayaran ng ganyan, Pauline," ang sabi ko. Ngumiti lamang siya. "Kuya," tawag niya. Napalingon ako at tumitig sa kanyang mukha. "Ibigay mo na lang yan sa magiging asawa mo, okay?" ang sabi ko. "Kuya, gusto ko ikaw. Gusto kong angkinin mo ko," ang wika niya. Napalunok ako ng sunod-sunod. "Alam mo ba yung sinasabi mo?" tanong ko. Tumango siya. "Alam ko, kuya, hindi naman ako ganun kabata. Gusto kong ibigay ito." Mapilit na sagot niya. Nagkatitigan lang kami. Lumaban ng titigan si Pauline at doon nalaman kong determinado talaga siya. Napahinga ako ng malalim.
Hindi kita pinilit. Gusto ko to, Pauline, pero ayaw kong masira yung kinabukasan mo dahil dito. Makapagsisihan mo rin, ang sabi ko. Ngumiti si Pauline at pinaghiwalay ang mga hita niya patungo sa akin. Ayaw mo ba nitong akin? Tanong niya. Sukat sa nakita at narinig ay naglaho na ang pagpipigil ko. Agad ko siyang dinamba. Napapikit na lang sa kapahasan ko si Pauline at pigil siyang dumaing pero hindi nagsalita. Hanggang sa nakita ko na ang mapulang umagos mula sa kanya. Ilang minuto rin naming sinulit ang pagkakataong yun. Napapatingala at napapakapit na lang ng mahigpit sa akin si Pauline. Halos ayaw bumitaw sa kakaibang tinatamasa. Hanggang sa marating namin ang rurok. Hindi ka na buo, Pauline, ang sabi ko. Napangiti lang siya. Masaya ako kasi ikaw to, kuya, ang wika niya. Napuno ng emosyon ang pagkatao ko. Hinalikan ko siya sa noo at niyakap. Humihingal akong bumagsak sa paanan ng dalagita. Napatingin ako sa kanya. Nakapikit siya at hinihingal din. Saglit akong nagpahinga bago tumayo at nag-ayos sa sarili. Tinapik ko si Pauline. Mag-ayos ka na, tawag ko, pero hindi siya sumagot. Pagsulyap ko sa dalagita, napangiti ako nang makitang nakatulog pala siya. Hindi na ako nag-abala pang gisingin ng bata. Maingat ko siyang sinuotan ng damit pagkuway umakyat sa itaas para kunin ang kumot ko. Pagbalik ko sa ibaba, tulog pa rin si Pauline. Marahan ko siyang kinumutan. Salamat ha, bulong ko sa kanya. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.